Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your man, Eman. And I'm Bea. Alright, so welcome po sa panibagong episode na naman ng number 1 podcast sa Batangas. So ngayon, maiba naman tayo. Ang gagawin natin is confession ulit dahil may napakainit na kumpisal ngayong gabi. So gusto ko tong kumpisal na to kasi medyo bago siya. Hindi bimbangan. Okay, good. Yan. Mas gusto ko yan, hindi ka bimba. Oo. So, wala ba kayong mga babatiin or introduction? O nga pala, gusto ko muna magbigay ng congratulations sa mga gagraduate at gumraduate. Si Bella ay kakagraduate lang po. Kaya, Finally po. at si paring Emma naman. Gumraduate ba ako? Isinuka na ako ng university. Ay lalakad na sa ano bang school anong school mo pare? Sa Universidad ng Pilipinas. Yaong UP. At si Baze, ang gumraduate? Huwag na natin i-mention. Basta gumraduate ako. Yun. With honors or... With honors. Kala ko with horrors. Okay, anyway, ready na kayo. Mangungumpisal na tayo. Okay. Ready na, bestie. Simulan natin ang kumpisal. Confession. Dashcam. 30 years old, female. Married to my husband for 3 years. He's the kind of guy na office bahay lang ang buhay simula noong kinasal kami. Hindi siya mabarkada. Before or saktong 8 p.m., naririnig ko na ang kotse sa tapat ng bahay. Walang palya yun. Palagi siyang on time umuwi. Kaya sobrang pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko sa lahat ng bagay. Naaawa na nga ako sa kanya. Kaya minsan, ako na ang nagsasabi sa friends niya na lumabas sila for quick coffee, inuman, or simpleng kwentuhan lang kasama ang barkada. Ang work ko naman ay hybrid. Mostly nasa bahay ako, nagwo-work and once a week lang sa office. Meron kaming shuttle service sa work kaya hindi talaga ako nakakasakay sa kotse namin. Ang husband ko naman, on-site ang work niya. He is really the perfect husband talaga. At least, yun ang akala ko. But I was wrong. Pagdating sa kotse namin, hindi ako nangingialam. Pero one time, pinacheck sa akin ng kapatid ko yung dashcam ng sasakyan namin dahil plano niyang bumili. Nagpakabit kasi kami ng 24/7 na dashcam sa sasakyan na kahit nakapatay ang kotse, tumatakbo pa rin ang dashcam. First time kong i-check yung dashcam namin at hindi alam ng asawa ko. Pagbukas ko, medyo mahaba yung video hanggang nagtataka ako na bakit hindi sa way ng office niya siya papunta. Subdivision ang pinuntahan at biglang huminto sa isang bahay. May lumabas na babae at may bitbit na baby. Sinalubong ng asawa ko at hinalikan sa noo yung baby. May ibang pamilya pala siyang tinatago. Napatanong ako, sino ang nauna sa amin ng babae? Humahagulgol ako nung ipinakita ko sa asawa ko yung video sa dashcam. Nabuntis niya raw yung babae na pinakilala sa kanya ng barkada niya. Kaya pala, on time siya lagi umuwi. Kasi mula umaga hanggang hapon, nandoon siya sa bahay ng mag-ina niya. Doon siya nag-work. May bagong work na pala siya. Hybrid din ang setup pero once a month sa office. Kaya nababalance niya yung time niya para sa akin at sa mag-ina niya. Pinapili ko siya pero wag ko raw siya papiliin. Kasi kung ako raw ang pipiliin niya, 2-in-1 daw yung mag-ina. Kaya dalawa agad yung mawawala sa kanya. Wala raw kinalaman yung baby. Kaya sana raw, pagbigyan ko siyang makita yung baby. Parang ako pa yung nagpapahirap sa kanya na magdesisyon. Ayaw kong parayain ang asawa ko dahil ako ang asawa. Ako ang dapat piliin. Pero nahihirapan siya sa sitwasyon na dapat alam niya kung paano susolusyonan. Pero wala sa plano niya na iwan yung mag-ina. Hintayin ko raw siya makapag-isip ng paraan. Ano ang dapat kong gawin? Grabe naman yan. Yun ang confession. Anong reaksyon ng ating mga host sa napaka-init? Pare, ano ba? Mukhang namula ka dun. Honestly, hindi ko talaga alam ang sasabihin. Pero, alam mo yun, kung pipili nga siya, like, parehas maapektuhan. So, para sa akin, since nandun na, like, irespeto na lang nung kabit man yun, nung kabit na yun, yung pamilya nitong Igay, oo. Sino bang nauna? Pero, wait ka lang. Okay. Ito nga yung nagkukwento. So, siguro siya ang kasal. Kasi, kasal sila. asawa eh. Kasal sila. Ang point dito, irespeto na lang nitong kabit yung mag-asawa dahil sila naman ang ikinasal. Oo. So, para sa akin,
kung nasa babae din kasi yun, kung ano ang gusto niyang gawin doon sa kabit. Oo. Kasi, like, nandyan na yan eh. Nangyari Totoo. na. Hindi mo na may... Kumbaga para sa akin, mahirap man tanggapin na lang na may ganon. Kailangan, alam mo yun, kahit konti, tanggapin. Kasi, nandyan na yun eh. Yan, asawa mo. May nagkataon, nagkaroon ka ng anak sa iba. So, wala namang nangyayari. Irreversible naman yun. Oo. So, para sa akin, like, kung gusto mo na, like, i-priority yung mental health mo, Totoo, tsaka mental health. Emotions mo, iwan mo yung lalaki. Kasi, in the first place, sinaktan ka na niya eh. Oo, totoo naman. Kasi ang hirap na hiwalayan sa atin kasi... Yun yung point doon. Yun walang yung divorce. Point. Kung hindi mo makayang like iwan, pag-usapan yung tatlo. Like pag-usapan yung tatlo. Paano set up, ano? Oo, kasi sa totoong buhay, sa una lang naman yan laging masakit. Tsaka mahirap. Eventually, kung yung kabit naman ay marunong bumaba sa level niya, magkakasundo kayong tatlo. Ano, kabit siya? May kabit siya? Hindi, ang point dito is, syempre, kabit ka na nga, given na nga kabit ka eh. Tapos ikaw pa matapang. Tangan mo, wala. Yun yung point doon. Oo nga, tama. So, kung yung kabit ay magpaparaya, like, let's say, sabihin natin na, sa ganitong petsa or sa ganitong araw, doon ka sa asawa mo. Bakit may petsahan? Dapat iwan niya na yon. Hindi nga, ang point dito is, hindi naman natin alam yung side ng kabit. Oo. Malay mo, ang pakilala nung lalaki, wala siyang pamilya. Ganun din. Kasi yung babae, hindi niya alam eh. Malay mo na biktima yung babae. Parehas niyang nabiktima yung magkabilang Malay mo na biktima Sino nga nauna? Ang nauna is yung babae kasi 3 years na silang kasal eh. So, nauna yung pinakasalan niya? Oo, baby pa lang yung isa. So, bagong lang. So, ang point nga dito, like, alam mo yun, nasa pag-uusap nilang tatlo. Pero para sa akin, kung talagang hindi mo kayang iwan ng asawa mo, ay tanggapin mo na. Nandyan na yan eh. Pero madali siyang sabihin, pero hindi siya madaling tanggapin. Pero eventually, wala ka naman choice. Wala ka ng choice eh. Yeah. Ano reaction mo, Bay, nung una mong marinig dashcam? Anong naglaro sa isip ng isang Bea Sanchez? Actually, kita sa video, nakatulala na lang ako eh. Wala na ako maisip. Parang ayoko na mag-asawa. Talaga ba? Hindi, kung ikaw, syempre, di ka naman nakingialam ng dashcam. Tapos makita mo, meron palang anak yung asawa mo. Ay, syempre, unahin ko sarili ko, wala man kaming anak. Pero kasal kayo, paano yun? Ay, wala akong paki, aalis talaga ako. Hindi, aalis talaga ako. Yeah. Hindi, cheating Tama is yun. my non-negotiable. Kahit pa sabihin mong, lasing ka, whatever. Yeah. Loser. Ikaw, Belay, anong tumakbo sa isip mo nung narinig mo yung kumpisal natin? Alam mo, hindi siya nag-check ng dashcam for the longest time. Pero, Blessing in at disguise. that moment, binigyan siya ni God. Totoo I-check yan. mo ang dashcam today. Oo nga. At dun niya nakita, ibig sabihin, ipinapakita na sa kanya ng universe. Oo. This is your husband and he's cheating on you. Yeah. So, ano ang gagawin mo? I mean, totoo, sabi niya, mahirap sabihin. Pero for me, hindi naman siya kawalan. Nag-cheat na siya sa'yo. Totoo. Let go. Tsaka Wala may dalang- kayong anak, walang, ang magbabind lang sa inyo is your legal document. So for me, kasuhan mo na siya. Yun. Itong paborito namin nila, idol Oo. Kasuhan. Kasuhan. I-demanda. Sabi nga sa comments, natawa ako. Sabi niya, pwede bang brand reveal naman ng dashcam? Bibili na ako ng ganyang dashcam. Oo nga, saan may ganang dashcam? Sabi ko, ayos yung dashcam eh. Kaya Send sabi ko, link naman. iba pala talaga ang kapangyarihan ng dashcam. Kaya kailangan bawat sasakyan may dashcam pala. Nakakatotoo lang. Pag-usapan natin yung asawang babae kasi ang dami nagsabi sa TikTok na sobrang ganda nung trato sa kanya ng lalaki na hindi na niya alam na nag-cheat na pala. Alam mo yung ganong klase ng treatment, di ba, Bay? Ano ba? Parang napapailig si Bay eh. Alam, kumbaga, sobrang green flag niya eh. Too good to be true. Alam mo yung sinabi niya na wala na akong masabi sa asawa ko kaya pinagkakatiwala. Na lang sakit ako sa ulo ni Isabel. Uy, hindi. Kung tutuusin, super green flag ka. Naku, kinakabahan ako dito. Kiss mo nga sa noo. Kita niyo yun? Kiss mo nga sa noo kung totoong green flag.
Baby, kiss mo sa noo. Anong masasabi niyo dun sa asawang babae? Siyempre, yung emotions sigurado nun nung una niyang makita yun. Ano ba to, kapitbahay lang? Ba't niya hinalikan yung baby nung kapitbahay? Well, I think kasi ang babae, mayroon talaga silang kutob, yung tinatawag. So the moment na makita, gut feeling, alam mo na yun sa moment na makita mo yun, alam mo na hindi siya kapitbahay. Di ba subdivision pinuntahan niya So alam mo talaga, hindi siya ninong lang. So talagang, alak niya talaga yun. And honestly, sinabi mo kanina, hindi natin sure yung side ng kabit. I think alam niya na kabit siya. Kasi bakit kailangan umuwi sa gabi? Pwede. No, ang sinasabi niya is yung introduction, yung pagkapakilala sa kanya, single siya. Oh, yes. Tama yung halimbawa, sinabi ko sa friend ko, oy, ito si Eman, single to. Oh, parang ganun. Umuo naman. Pinanindigan niyo yung pagiging single niya. Ano pa panindigan mong pagiging single mo? Bakit ako? Sa lahat ko ng kung meron man may gusto sa akin, wag ho kayong aamin. Nagkakagulo ang mundo. Nanahimik na ho ako. Yeah, totoo nga naman. Tas, ito, believe din ako kasi tawag sa kanya dun sa comments. Maraming sabi siya daw yung time management final boss. Kasi nga, imagine mo yung time management niya. Sakto umuwi. Tapos imaginein mo kung 3 years na silang kasal, tapos may ganun pala nangyayari. Ang galing niya magtago. Di ba? Yeah. Ano mo, pre, na-realize ko? Baka nag-OJT siya kaya ibugoy. Sino yun? Pagsamahin niya sa isang bahay. Sino yun? Bugoy na kuy-kuy. 4 ang asawa. Oo. Hindi mo kilala yung rapper na yun. Tatlo yan. Tatlo yun. 3 wives, what a life nga. Ay, So siguro nag-OJT siya. Bugoy. Idol Bugoy. Hindi naman. Gusto mong mag-enroll? Sila. 2 joints yan. 2 joints. Pero itong dun sa lalaki is, bakit ang lakas niyang mag-demand? Wala siyang karapatan eh. 'Di ba sabi niya, wag daw siyang papipiliin kasi kung 2-in-1 yung mag-ina niya, dalawa nga naman talaga agad yung mawawala. Pero sa sitwasyon na to, dapat wala na siyang say. Ano siya sabi ko? Kasi parang siya Shut pa yung up na lang siya. Pakababa na lang siya. kung ano man niya sabihin nung asawa niya, dapat parang ibig ko sabihin wala siyang power to choose kasi ginagaslight niya pa eh. Alam mo may tawag sa kanya. Ano ba rin? Kupal. Lapok. Di hamak na. Kupal talaga. Oo. Kasi isipin mo, gano'ng kakapal ang apog mo. Para umasta ka pa ng ganun. Umasta ka pa ng ganun. Ikaw ba may-ari ng universe? Common yan daw. Kung sino pa ang nanloko, siya pang matapang. Ginagaslight siya pang nagde-demand. Di ba? Sabi pa nga niya, bakit daw, wag daw aalisin sa picture yung mag-ina. Do ibig sabihin, wala siyang planong, sabi din naman wala siyang planong isuko di ba? Yeah. Di doon na siya. Di ba? Minsan kasi alam mo mga ganyang klase ng tao, takot silang ma-judge ng iba eh. Kaya, alam mo yung tatry talaga nila. Oo la. Kasi minsan pagka yung marriage, ganyan hindi nag-work dahil sa'yo, nanloko ka. Minsan most of the time, ikaw talaga ang sisisihin. At dapat ikaw ang sisihin. Totoo naman. Like, ikaw. Dapat yung lalaki ang sisisihin sa nangyari. Siya nagloko eh. Alam mo para sa akin, yung ganun pangyayari. Dapat, wait lang, sabayan muna nga. Nawala. Wala akong sasabihin. Anong masasabi mo dun sa niya na bakit ang lakas ng loob niya mag-demand? Siyempre ba ikaw yun? I ba? know. Diba? Ako, hindi ako nagpapa-under. Oo. Sino, so under si Hindi Miggy? naman sa ganun. Wala namang under sa amin. Ibig sabihin ko lang, kapal naman ang mukha mo. Diba? Hindi, parang sa iyo yun, di ba sinabi niya, hindi ko pwedeng Okay, edi kung hindi mo kanyang ialis sa picture, edi dun ka na. Yeah. Diba? Totoo nga naman yun. Pero kasi sinabi rin nung asawa na ayaw niyang parayain. So gusto niya, siya yung piliin. So merong doon yung aspeto na may pagkamartir din siya bilang... Doon nga pare na papasok yung sinabi ko kanina. Like mag-compromise na lang kayo. Like mag-scheduling kayo sa loob na 1 linggo, 4 na araw sa akin since ako ang legal wife. At 3 araw sa'yo since kabit ka naman. Kaya lang naman pupunta sa'yo dahil may anak. For the sake of the kid. For the sake of the kid, yeah. Ikaw, ano atake mo, Belay, dyan? Kasi pag ginawa sa'yo yan, Alam mo, wag mo nang pag-overthink. Iba-iba lang talagang tao. may power to choose eh.
Ako ang klase ng tao na hindi ako babalik doon, bestie. And hindi ako magbe-beg man lang sa lalaki na yun. And hindi ko man lang siya bibigyan ng chance mag-explain. There's no justification or explanation sa ginawa niya. For me, it's done. Right on the spot. Pero sa part kasi ni ate girl, mahirap talaga. Like, hindi ko naman siya para i-judge or whatever. Pero kasi yung taong yun ang naisip niya ng kasama niya habang buhay. Kasi kasal na eh. Yeah, nagkasal na. Nagplano na sila. Gusto niya sa kanya magkapamilya. Tama. Alam mo yun? So, mahirap din. Mahirap para kay ate. So, we can't really dictate her. Yeah. Kumbaga. Di, tsaka kasi di tama na sabi mo, all along, sobrang green flag. Yeah. So, hindi niya inisip yung plot twist na yun. Yeah. So, parang imaginein mo yun. Kasi kung may history siya, mas madali pang tanggapin na baka meron na naman. Tapos biglang, puta, wala namang pinakitang masama sa kanya. Tapos ang malalaman mo, ganun pala. No? Di mas masakit yun, yung dagok na yun pag tumama Alam mo kung ako naman ang tatanungin, doon sa perspektibo naman ng babae, dapat iwanan niya na. Like, pilitin niya ng kumawala doon. Kasi alam mo, yung lalaki kasi, may choice yan everyday. Araw-araw pumipili yun. Totoo. Kaya araw-araw kitang pinipili. Yeah, yung pala yun. Yung pala yun. Yun lang pala gusto niyang gawin. Kaya lang siya bumanat ng gano'n. Daladali mo na naman. Hindi yun. Hindi, alam mo kasi. Oo. Sa tagal na rin namin hindi naman perfecto ang aming relasyon. Nagkami-away din. Mga pinagsisilusan din. Oo. May dashcam din. Ang point ko dito is, yung araw-araw ko siyang pinipili. Parang Ben and Ben, no? Araw kitang pipiliin, hindi lang kathang isip. Kahit pa mag-away kami, mag-away. Ayan. Wala problema yun. Oo. Totoo nga. Huwag lang magsuntukan kami. Gulpid-gulat ka kay Emma. Marami siyang reinforcement. Ako lang to. Oo nga. Ito nakakatawa doon sa mga comments. Ang lagi sinisisi, yung kabarkada nagpakilala. Bakit siya sinisisi? Tapos sabi ng mga nasa comments sa TikTok, sabi nila, dito mo mapakikita ko sino yung bobo at saka tangay. Kasi, pinakilala ng barkada, yung babae. Hindi naman sinabi ng barkada na buntisin mo yan. Alam mo ibig sabihin, tama rin yung mga nagko-comment eh. Alam mo sa totoo, sila yung tanga pare-parehas. Totoo yan. Talagang tanga sila pare-parehas. Yeah. Talagang nagagatak sa mga putong. Tanga sila talaga pare-parehas kasi, alam mo yun. Kasi may Kumbaga, asawa, it takes bakit two to tango. Hindi lang sa ganon, alam mo, you should surround yourself with friends na same ng values mo. Like good people. If you're in a marriage, dapat ang friends mo, good husbands, good wives. Kasi yun ang mag-i-influence sa'yo. Yes, I like that. So, alam mo yun, kapag ang friend mo, kagaya nito na, he knows you're married. Binubuyo ka pa. Ibubugaw ka sa iba, anong klaseng friend siya? Ibig sabihin, nasa mali kang friend group. Oo, tama bakit yun. mo siya ilalapit sa tukso? At ikaw na tanga, bakit ka kakagat sa tukso? Oo, kasi nga. Pang isang tanga. Galit na galit. Oo, isang tanga. Or parang Wala. pinag-uhugutan na. Wala. Hindi, May barkada ba si paring Eman? No, alam mo, mabait ng friends At ng ni kaibigan Eman. ko magbabaka. Alam ko sabi ni Eman, ang friends niya lang, mga baka lang. Tsaka, kaya ganun. Pero totoo nga yung sinabi mo doon na, maling-mali din na ginagawa yun ng barkada. Kasi, respeto yun eh. Yeah. Di ba? Respeto yun. Respect. So, Ako gigil na gigil pare. Alam mo, sa totoong buhay, kung sa akin mangyayari yun, kahit nasa Canada ka pa, pupuntahan kita. parang kilala ko yan. Wag Ikaw, ako. Be, anong atake mo doon? Kung halimbawa, meron kang circle of friends, may pinakilala kay Baby Miguel ngayon. Sabi, Miggy, may above dito. Alam mo, Fiyang. Above. hindi. Siyempre, captain ball ng basketball, varsity. Barangay captain. Ano yun, Be? Anong gagawin mo dun sa tropa mong nagpakilala ng above? Tropa ko? Oo. I mean, you never know. Ito nga, hindi mo alam. Green flag daw. So, akala mo. Kapal naman niya. Yeah. Well, anyway, kung mangyari man yun, syempre, merong impact yung friend, pero kung ikaw mismo, ikaw Miguel, Ba't kung tinuro? kakagat ka, sunto ka talaga sa akin. Yun. Mabubura ka sa mapa. Bura ka sa lahat ng pictures namin. True. Ikakrap kita. Hindi, pero alam mo, yeah, it takes two to tango. Yeah, totoo. And kung babalik na sinabi nga ni paring Eman kanina,
hindi lang nag-a-apply sa lalaki, kundi sa babae din. Lahat tayo may choice. Yeah. Free will, kumbaga, di ba? So, kung anong gagawin mo, hindi mo pwedeng isisi yan sa alak Totoo. or kung ano man. May conscious effort na aware ka na ito yung pinili mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, na-disgrasya, ganyan. Hindi ka naman aabot sa disgrasya. Ang disgrasya, nabangga mo, tapos biglang, uy, may anak. Ibang disgrasya pala. So, ngayon, punta na tayo sa dun sa hinihinging payo ni ate. Kasi ang dami nagpapayo sa TikTok. Hiwalayan mo na. Kasuhan mo, ipakulong mo, ganyan. So, ano ba sa tingin natin ang dapat na angkop na gawin ni ate girl dito sa sitwasyon niya na kung saan nalaman nga niya meron palang tinatagong family of 2 in 1. Parang, actually, hindi pala kape kasi 3 in 1, but may family of 2 pala. Si Kuya Guy. So, anong maipapayo natin? Ako, ang maipapayo ko kay ate is breathe. For me, give herself time to think. Minsan kasi pag nadadala tayo ng emosyon natin, hindi natin alam yung tama nating gagawin. So for me, isipin mo lang na mabuti. Tingin mo ba talaga deserve nyo pa? Like yung love ng isa't isa. And tingin mo ba after nang nangyari na yan, mapapatawad mo pa rin ba siya? Like yung bang dynamics nyo, will it go back sa dati yung how it was before, pinagsamahan nyo. And kung, hindi ko kasi siya masisigan, na sinabi ko kanina, kung gusto niyang balikan. Yeah. At kung gusto niyang balikan, hindi pwede ate na dalawa kayong asawa. Or dalawa kayong babae sa buhay niya. Ang pinaka... Unless kusibuhin ako ikoy ka. Kasi hindi. Ang mahirap yan for you. Ang inaano ko dito is, kung talagang gusto niyang maging ama sa kanyang anak, co-parenting ang sagot dyan. Hindi nyo kailangan magsama ng sinasabi niya scheduling na dun siya titira. No. Kasi, ano ang iisipin mo habang dun siya ng 3 araw? Syempre. Paano ang utak mo, ate? You have to think for yourself. Kahit nga hindi araw, ilang oras ka lang nandun Exactly. Diba? So, for me, ang aralin nyo dyan is yung legal rights nung tatay sa bata. And ikaw, ano ang kailangan yung legal na ayusin. Hindi ko kasi alam kung ano yung take on ng wife pag ganun So, I'm not sure. Yeah. Pero for me, pag-usapan nyo, pag lalabas yung bata, pwede namang share yun Let's say, 4 days sa nanay, 3 days sa inyong mag-asawa. Yes. Hindi nyo para sabihin na yung tatay ang pupunta doon. Alam mo yun? Yeah. Okay, pwede sa mga family event nung bata. Yeah, pero pwede yung yun. Sila lang sa bahay. Pero yung kayo lang sa bahay, ate, isipin mo ang sarili mo, ikaw ang dehado. Ikaw pa ba dapat ang laging nag-iisip? Lagi bang tumatakbo sa utak mo? Dapat? Tama. Parang therapist pala tong iyong mapapangasawa, pare. Alam mo yan, pare. Tama si Isabel doon talaga. Pero yun nga, para sa akin, yung babae, dapat kailangan niyang tanggapin na iwan niya na yung lalaki. Hiwalayan na, no? Alam mo, kasi hindi naman yan, hindi naman yan, alam mo yun, pipisan sa iba or gagawin yung mga bagay na yun kung totoo kanyang mahal. Kung kontento siya sa'yo, love is a sacrifice. Oo. Kasi alam mo, sa totoong buhay, yung lalaki kasi, sabi nga ni Robin, may urge. May urge yan May urge yan May urge, Nadala sa Wonderful Tonight, Alam mo, may urge kasi yan. Pero alam mo yun, pwede namang isakripisyo mo muna yung moment na to. Like, nakasama mo yung kakabitin mo. Yung sakripisyo mo muna yung moment na to at umuwi ka na lang at dun mo ang urge mo. Di ba lagi kami sinasabi sa akin, patay. Huwag mong pagpapalit. Yun. Lagi niya yung favorite niya. Yung favorite line. Sabi mo sa camera pa rin. Sinasabi kay Isabel. Kaya siguro kami nagtagal ng ganito. Bukod sa dahil mahal namin ang isa't isa, pero huwag mong ipagpapalit sa pansamantalang kaligayahan ang pangmatagalan mong pagsisisihan. Yun yun. Asing lalim ng balon Ang lalim pa rin. Maganda yun actually. Like, tagos sa buto yung sinabi niya. Pag talagang inisip mo yung ibig niya sabihin, pag nandong ka, maganda nga naman. Ikaw, Bey, ano ba? Parang na-trauma ka dun sa dinuro-duro mo kanina. Ano ba? Anong sa tingin mong dapat gawin ni ate girl kung ikaw ang nasa katayuan niya? Well, dahil nga sa sinabi ko, alpha girl ako. Alpha girl talaga. Ayaw na sigma. Wow. Yeah. For me, talaga, at all times, sa lahat ng aspects, inuuna ko talaga lagi yung sarili ko.
So selfish ka, ganun. Hindi naman sa selfish ako. Hindi, joke lang. Ibig sabihin ko lang talaga, siguro it's just me, but I don't know. Mahal na mahal ko kasi yung sarili ko talaga. I mean, there's nothing wrong. Paano yung mahal? Oo. Like, Paano mo minamahal yung sarili? Iyayakap niya yung sarili niya. Ang ganda-ganda mo today. hindi. Pero like, kahit gaano kahirap, syempre, minahal mo rin naman yan for, I don't know, hindi lang naman 3 years. Syempre, may time pa yun na naging sila. Magjowa lang sila. Oo, pero like, isipin mo lang din na at the very moment na ginawa niya yun, isipin mo na lang na nandun ka, na pinapanood mo siya. Exactly. Diba? Yeah. Tapos iisipin mo, yan ang kakasamahin ko forever. Yes. Parang no, ate girl. Pero hindi naman sa dinidiktahan kita kasi meron kang sarili mong isip at puso. But, respect yourself. Yun. Yeah, Proud talaga. okay, babe. Whatever you can handle. Para sa isang 18-year-old, napaka-mature. Yes. Parang, Yung maturity level niya, pang 79. pang nanang, ano. Believe ako daw, kasi hindi lahat ng 18-year-old kayang... Alpha nga daw siya. Alpha yan. Alpha, apple mux. Yun, so ngayon, yun nga pala, so hihiwala yan. Sa tingin nyo ba kailangan niya mag-seek ng legal advice? Like legal na like kasuhan, ipakulong. Kasi pwede makulong sa Pinas yun, di ba? Kung mapaghiganti siya at kung magwawala siya sa galit, dapat niyang gawin yun. Kasi may ebidensya siya, yung video sa dashcam. Enough yun. Enough yun para may pakulong niya, di ba? Hindi na nga lang yung video sa dashcam, yung bata. Ay, oo nga. Yung kung pipiliin niya talagang, like, kung gusto niya ng gulo, pwede nga. Dahil pinili naman ng babae yung gulo, pwede. Pero kung gusto niyang i-priority yung peace of mind niya, wag na lang. Kasi kumbaga kada may pagkakataon, i-remind ka ng lawyer, anong gagawin natin dun sa mag-ina. So, lagi kang maalala. Lagi kang alam mo yun, Oo nga. sa halip na naghihil ka na, like, Constant lang binabalik ng kahit pa 1% Oo. every other week. Yeah. Kahit pa 1% every other week, alam mo yun, may matatawag na naman lawyer. O yung kaso, gumalaw na. Totoo. Ayun, so, babalik na naman. Totoo nga. Ipatulfo niya para masaya. Yeah. Ako kasi, idol ko talaga si Idol Rafi eh. Yeah. So, for me, idemanda mo yan, ate. Yeah. Laging ako doon dahil ikaw ang legal wife. Tama. Hindi naman porket idinemanda mo, hindi na magiging okay ang utak mo after. Hindi porket dinemanda mo, wala ka ng peace of mind. Karahasan. Gusto mong karahasan. Hindi ganon. Wala ka ng peace of mind. Tama naman. Ang akin lang is, bakit mo sila hahayaan na patuloy na gawin yung mali nilang ginawa sa'yo? For me, deserve mo din Yung justice. yung kumbaga. justice. Yeah. So, ganun. Pwede pagka-demanda mo, saka ka mag-have ng peace of mind. May peace of mind ka na pinaglaban mo ang sarili mo, pinaglaban mo Sa mga cheaters talaga ang si Bella, right eh. mo. Kasi Dali dati talaga niyang ako sa gawain. cheaters. So, hindi ko to. Sobra ka. Anyway, so, anong kapupulutan ng aral ng mga tao na pwede nating sabihin within 1 minute and 30 seconds? Huwag kayong kumabit. Cheating is non-negotiable. Yan, cheating is non-negotiable. Sa akin, Non-negotiable talaga yan. kahit anong mangyari, huwag kang magpapahuli. Katarantaduhan podcast to Kasasabi nila kayo na nung, wag mong ipagpapalit. Sabi ko, dun sa lalaki, alam mo yun ang pamarisan. Like, huwag nyo nang gayahin. Huwag kayong bumili ng dashcam na 24/7. Tsaka, hindi pare, baka kabitan pare ng GPS. Oo. Ay, oo nga. Yung iPhone nga, nahahanap. Yung pangkotse. Oo nga. Totoo naman. So yun lang yung gusto naming iwan sa inyo. And as always, cheating is non-negotiable. And gusto kong iwan yung linyang sinabi ni paring Eman. Pare, ulitin mo ulit sa kanila. Para kanilang tumanda sa kanila. Huwag mong ipagpapalit sa pansamantalang kaligayahan ang panghabang buhay mong pagsisisihan. Yun. Ano yun in English, Bella? Hindi ko alam. French na lang. Tagalasal. Uy, hindi. Tagalasal. Paanohin ko lang, simplehan ko lang. Huwag mong ipapagpalit ang day one girl mo sa one day girl. Uy! Yun pala yun. Bars yun ah. Bars yun. Ang tagal ni Bay hinantay masabi yun ah. Anyway, thank you guys sa pag-tune in dito sa kumpisal na to. Susundan pa namin ng isa pang susunod na malupit. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. I'm the man, Emma. And I'm Bay.